presensya. I-anoint niyo po ako, Panginoon. Ang aking makalupang labi ay punasan mo ng iyong kapangyarihan. O God, not my will, but your will be done. Nawa, magbago po kami sa aming paglilingkod sa iyo, na lalo pa kaming magsisikap na ikaw ay aming pong paglilingkuran. At ang lahat po ng aming mga dalangin ay aming pong itinataas sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord. Hallelujah. Bumiting ka sa iyong harap at likod, tagiliran. Amen. Umanda tayo, parang tatamaan tayo. Umanda tayo, parang tatamaan tayo. Kami lang ba, Pastor? Kasama na ako. Okay lang, kasama pala si Pastor. Amen? Amen. Handa natin ang ating mga sarili, mga batid. Amen. Tayo'y papaluin ang salita ng Diyos, hindi para pahiyain, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na habang tumatagal tayo sa paglilingkod, ay wala po tayong pagbabago na nakikita sa ating pong mga buhay. Amen! Please be seated po, mga batid, at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen! Ano ang kayamanan sa lupa? Pag pinag-uusapan po natin ang kayamanan sa lupa, mga kapatid ko, ay kasama na dyan ang pera, mga ari-arian, mga mamahaling gamit, mga material things. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung mga bagay na ito ay hindi permanente nating pag-aari. Yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata, yan po ay nasisira at nabubulok kapag yan po ay kinakalawang na. Amen? At ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nagnanakaw. Ibig sabihin, anumang mayroong pag-aari tayo ay pwedeng mawala sa isang iglap. Mga kapatid, tama ba? Sa madaling salita, ang nagpapahalaga sa mga panandaliang yaman, yan po ay mayroon pong madalang malaking panganib sa atin pong mga buhay espiritual. Lalo na kung tayo po ay nakatutok sa mga bagay na mawawala. Pag pinag-uusapan po natin ang kayamanan sa langit, pinag-uusapan po dito, mga kapatid, yung ating pong pananampalataya. Pinag-uusapan po dito yung ating pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Pinag-uusapan po natin dito yung ating paglilingkod at yung ating relasyon po sa atin pong Panginoon. Pag pinag-usapan po natin ang langit, yan po ay sumisimbolo sa mga bagay na walang hanggan or hangganan. Mga bagay na hindi nasisira, mga bagay na hindi nawawala at hindi ninanakaw. Tama? Ang pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa ay nangangahulugan ng pagtutok natin hindi lang sa sarili nating lupain o bagay, kundi ano ang mga bagay na may kabuluhan o walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kaya pinagdiinan po ng talata sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus, kung nasaan ang kayamanan natin, naroon din po ang ating puso. Kung ano ang pinapahalagahan natin, doon din nakatuon ang ating damdamin, yung ating oras at lakas. Kung ang kayamanan at pagkamit ng mga bagay na pangmundo ang inuunan natin, handa tayong mawalan ng tunay na layunin. Mabigat po ito, mga ikson ko. Sa kabilang banda, kung ang puso po natin ay nakatuon sa Diyos at sa Kanyang kaharian, doon po natin itinataguyod ang mga bagay na hindi nawawala. Kaya nawa, bago matapos ang pangangaral ng salita ng Panginoon, bago po tayo lumabas sa pintuan na yan, mga kapatid, kailangang matiyak natin at masuri ang ating mga sarili. Saan ba talaga nakalaan ang ating pong mga puso? Sa mga bagay na mawawala o sa mga bagay na pangwalang hanggan? Amen! Amen! Pag yung pagiging matapat po natin sa Panginoon, yung ating pamumuhay na mayroong pananampalataya, tayo po ay nag-iipon ng mga bagay
na makalangit. Kaya isipin natin, ano ba yung mga bagay na pang walang hanggan at ano yung mga bagay na nasisira at kinakalawang, mga kapatid. Lahat ay sumigaw. Woo! Gusto ko yan, Pastor. Terence Roger. For the believers, the way to life is not through self-discipline, self-denial, or self-improvement. It's living from the reality of Christ in us. To set our mind on things above is to be mindful of the things of God. Amen. Kapag malalim po ang ating pananampalataya, kapag malalim po ang ating relasyon sa Panginoon, patungo po sa buhay na walang hanggan ang ating pong direksyon, mga kapatid. Kaya salamat sa araw na ito, hindi tayo napigilan ng mga material things para hindi tayo makarating ng pananambahan. Dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ang puso natin ay gusto sa presensya ng ating pong Panginoon. And I pray that you and I kausapin ang ating pong Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Amen! Amen! Alalahanin natin na yung talata na binasa natin kanina ay hindi po tayo pinagbawalan ng Panginoon na huwag magkamit ng kayamanan. Hindi lahat ng kayamanan sa lupa ay masama. Hindi lahat ng makalupang bagay ang masama. Ang masama lang kapag minahal na natin ang mga bagay na makalupa kaysa higit sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Tama? Amen. Lagi po nating iisipin ng Diyos, kung walang Diyos na nagbigay sa atin ng sasakyan, wala tayong sasakyan. Kung walang Diyos na nagbigay sa atin ng bahay, wala tayong bahay. Kung walang Diyos na nagbigay sa atin ng trabaho, wala tayong trabaho. Salamat, mga kapatid, na ang Diyos ay gumagawa na hindi natin nakikita para suklian yung mga bagay na ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Amen? So sino po ang pinag-uusapan ng salita ng Diyos? Sino po ang tinutukoy ng ating pong Panginoon? Number one, ang mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano. Tayo ba, mga kapatid, Kristiyano? Amen. Yun bang mga iba't ibang religion na kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo? Kristiyano sila? Hindi. Kristiyano. Maliban sa hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. So yung pagtuturo ng ating Panginoon ay para sa ating mga Kristiyano. Para sa ating mga tumanggap sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama ba, kapatid? Bakanti yung unahan, pwede niyo pong punuin. Now, mayroon po akong sasabihin, mga kapatid, na nawa, wala dito sa UPCSU. Hindi lahat ng Kristiyano papasok ng langit. Hindi lahat ng Kristiyanong sumasamba, lumulood at nananalangin, makakapasok sa langit. At yan minsan ang iniiyak ko sa Panginoon. Lord, nawa, lahat kami na naka UPC Hillsview at sa Malainin, walang maiwan. Hallelujah! Dahil sa ayaw man natin at hindi lahat tayo ay makakapasok sa langit. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, ang tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tapos ang ating puso nahahati, delikado tayo. Mayroong kanta, sana dalawa ang puso ko. Baba? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana ganito. Kung sino sa kanila. Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi pwedeng dalawa at naahati ang ating puso. Amen? Hallelujah! Pag sinasabing makamundong Kristiyano tayo, nabubuhay tayo sa pita ng laman at sa mga makamundong hangarin. Kaya sa unang Juan, sinulat ng banal na kasulatan, mag-ingat po tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa ating pong pananampalataya. Dahil akala natin Kristiyano tayo, pero sa harapan ng Diyos, hindi pala tayo Kristiyano. Pag puso ang
usapan, anong sabi ng ating pong Panginoon? Kung saan nakatali ang ating puso, yun yung kayamanan natin. At ang napakahirap mga kapatid, sapagkat hindi po natin pwedeng pagsabayin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga bagay na makasanlibutan. Amen? Amen. Dahil sa panahon, sa pagtagal-tagal ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga kapatid, tayong mga totoong Kristiyano ay natutokso at tinutokso. Number 1, pera. Number 1, tagumpay. Number 1, relasyon. At ang mahirap mga kapatid, yung mamili tayo. Ano ba ang pipiliin natin? Ang maglingkod sa Diyos o yung hinahanap ng ating laman? Ito pong mabigat. Kaya kailangan dapat naunawaan po natin saan ba talaga dapat nakalagak ang ating pong mga puso. Sa mga bagay na makalangit, sa Diyos, sa Kanyang salita, sa ating pong paglilingkod, o yung mga bagay na panandalian sa mundo nito. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ngayon pa lang mamili na tayo. Dapat marunong nang mamili ang ating puso. Kanino ba talaga tayo? Dahil kung saan yung puso natin, doon tayo nabubuhay. Dahil darating ang panahon ng paghuhukom. At ang maliligtas, yung mga puso ay nakatuon lamang sa paglilingkod sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Andyan po yung mga talata, nilagay ko na po. At reviewin nyo na lamang po sa inyo pong mga tahanan. Dahil uulitin ko po, hindi po natin pwedeng hatiin ang ating mga puso. Kailangan tayong mamili para ba sa mga bagay na makalangit o para sa mga bagay sa sanglibutan. Nasaan kaya ang puso natin ngayon, mga kapatid? Amen? Kung nararamdaman natin na tila bagay yung ating puso ay gustong lumayo sa atin pong Panginoon, salamat, hindi pa huli ang lahat na sa oras na ito, sa umagang ito, muli nating pag-initin ang ating mga puso. Baka masikip na ang lalagyan ng ating Panginoon dahil mga material things ang hinahanap ng ating puso, hindi na ang presensya ng ating pong Panginoon. Nawa sa pag-uwi natin, mga kapatid, wala yung material things na pinangapangarap natin sa mundo ito, kundi ang baon-baon natin yung presensya ng ating Panginoon, yung mga nakalangit na bagay ang baunin po natin sa ating pong pag-uwi. Ano ba ang ginagawa ng makataong or makamundong Kristiyano? Hallelujah. Nababasa niyo ba, mga kapatid? Amen. Yan po ang ginagawa ng mga makamundong Kristiyano ayon sa Biblia. Mga Kristiyanong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit yung ating pong mga pamumuhay ay hindi nagbabago. Makamundog pa rin tayo. At napakasakit pakinggan na Kristiyano lang tayo sa pangalan, mga igsoon ko, pero yung ating mga puso at gawa, hindi talaga totoong Kristiyano. Ano nakasulat yan, mahilig sa kasiyahan ng mundo kaysa sa presensya ng Diyos? Sabihin mo sa katabi, alam mo, dati kanyan ako eh. Gusto ko yung kasiyahan ng mundo. Pero ngayon, hindi na. Kanyan ako dati. Amen? Kanyan tayo dati, mga kapatid. Alam mga tatay, tama ba? Amen. Nung hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, pag may pira tayo, pag may sahod tayo, beer house tayo. Amen. Yan ang hinahanap natin. Kasiyahan ng mundo. Ha? Pero ngayon, kahit walang laman ang ating pitaka, kahit wala tayong pera, pero masaya tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil minahal na natin ang Diyos, hindi na ang mga bagay na nagpapasaya sa mundo. Ganyan po tayo dati, mga kapatid. Iwan ko lang ngayon. Dahil yung puso natin pag-abala sa mundo, hindi na po natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Nahirapan na po mag-connect sa atin ang presensya ng Diyos.
Kaya minsan wala tayong revival, kaya minsan wala tayong pagluha, kaya minsan wala tayong init sa pananalangin, mga kapatid, dahil hindi na natin nararamdaman na kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Dahil ang gusto na nating makauwi, dahil ang gusto na nating makapasyal at sumaya ang ating laman. Mga kapatid, bago natin pasayahin ang ating laman, pasayahin muna natin ang Diyos na nagsusupply ng mga bagay na pangangailangan ng ating mga laman. Amen. Biruin mo yan, Kristiyano sa simbahan, makamundo sa labas. Hindi po magandang pananalita yan, mga kapatid. Amen. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kuya, masakit yan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sapat na kilala lang natin ang ating Panginoon Jesucristo sa pag-iisip. Kailangan makilala siya ng ating pong mga puso. Sabihin mo sa iyong katabi, alam mo yung ma-pride? Ako yan. Dati. Yung madaling magalit, ay si pastor yan. Akala nyo kayo lang tatamaan, mga kapatid? Kaya nagbigay na ako ng palala sa inyo kanina. Amen? Kung masasaktan kayo, masasaktan din ako. Dahil walang perfecto ni kahit isa sa atin, mga kapatid. Amen? Pero pag hindi tayo marunong magpatawad, ang sabi ng Bible, makamundong Kristiyano tayo. Kaya ngayon, walang lalabas na hindi dapat tayo marunong magpatawad sa ating kapwa mananampalataya, mga kapatid. Sunod, materialistic. Sabihin mo rin sa katabi, ako yan dati. Paano ngayon? Medyo na lang. Kailangan natin yan, mga kapatid, pero kailangan hindi pwedeng ipagpalit ang ating Diyos. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating pong paglilingkod. Pag sinasabi po kasi natin materialistic, inuuna natin ang pera kaysa Diyos. Pag sinasabi po natin materialistic, naglilingkod tayo na may kapalit. Amen? Kaya ang ganda ng gawain ng mga tatay. Talagang sinabon kaming lahat, mga kapatid. Sinabon kaming lahat. Linansa ba? O, sinundok siya. Amen? Amen? Sabi ng mensahe ng Panginoon, maglingkod kayo na walang kapalit. Maglinis kayo sa church na walang kapalit. Magwalis kayo sa church na walang kapalit. Magdilig tayo sa laman ng walang kapalit. Amen? Gumawa tayo sa Panginoon na walang kapalit, na nanggagaling sa tao. Dahil kapag ang Diyos ang magbibigay, amen, lahat ng ating ginagawa, mamali, makikita natin, iba ang Diyos pagpapala sa atin. Mahirap pong naubos ang ating lakas, yung ating sakripisyo sa mga bagay na walang pakinabang sa langit. Mabuti na lang ganyan tayo dati, pero ngayon, dapat lumabas tayo, mga kapatid, na mayroon ang nabago sa atin. Amen? Ayun, walang disiplina. Dahil delikado, mga kapatid. Dahil kapag pera ang Diyos natin, hindi na natin maririnig ang bulong ng Diyos sa buhay natin. Pagtulog, pera. Pagdanaginip, pera. Naalimpungatan, pera. Pagkagising, pera. Pag-almusal, pera. Tanghali, pera. Hapon, pera. Pag walang pera, nai-stress na, nakasimangot na. Pero pag walang pera, may prayer. Pag walang pera sa tanghali, may prayer. Pag walang pera sa hapunan, may prayer. Pagtulog sa gabi, amen! Pag may prayer ka, mabunin, magugulat ka. Hindi pala pera ang totoong nagpapasaya ng ating puso. Yung Diyos pala natin po pinaglilitan. Palagpakan natin ang ating pagpapalagay. Kasi po, pag hindi natin maunawaan yung pagdidisiplina natin bilang Kristiyano, madali tayong matangay sa mundo. Amen? Amen. Nakakalungkot, mga kapatid, na makonvert tayo ng hindi Kristiyano. At maangkay tayo sa mga bagay na makamundok. Hallelujah. Sabi ng lolo sa kanyang apo, Apo, mayroon akong ikikwento sa iyo.
Ano yung law? Mayroong dalawang lubo. Laging naglalaban sa loob ng puso ng tao. Ang isang lubo mabait, puno ng kabutihan, kababaang loob, at pananampalataya. Yung masamang lubo, puno ng inggit, kasakiman, at kayabangan. Sabi ng bata, "Look, sino nanalo sa kanilang dalawa?" Sabi ng lolo niya, "Yung palagi mong pinapakain." Malalim itong kwento na ito, mga. May dalawang naglalaban sa puso natin. At alam na natin kung sino yun. Kung sino yung pinapakain natin, yun yung mananalo. Amen. Tama? Amen. Kaya pag pinapakain natin yung bulong ni Satanas, magtatagumpay siya sa atin. Tama? Amen. Pero pag ang pinapakain natin, mga kapatid, yung ating kaluluwa, yung Espiritu ng Diyos ang nag-aari sa ating puso, walang magagawa ang kapangyarihan ng demonyo na sakupin ang buo nating pagkatao. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, amen, marami tayong pagsubok na pinagdadaanan, pero nananatili tayong matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil as long na naglilingkod tayo sa ating Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Oh, God be the glory. Lord, maraming salamat sa ating pong susunod na tagapagmana ng Moises. At tatayo yan ng beach resort na mayroong restaurant. Baka pa natin sa prayer. Ayaw niyo pa, may resort na, may restaurant, libre. Pag taga-UP Hills View, at saka malainin mga kapatid. Amen? Amen. Ang kaaway hindi natutuwa. Ang kaaway tuwang-tuwa pag hindi tayo nagpe-pray. Ang kaaway tuwang-tuwa pag hindi tayo nagpupuri sa Panginoon. Ang kaaway ay tuwang-tuwa pag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Para na rin natin sinasabi, pinapakain natin siya. Pag wala tayong ginagawa makalangit na paggawa. Pero tayo po'y nananalangin, Lord, hawakan mo ang puso ko. Likhaan mo ako ng bagong puso, Panginoon. Pag nakita mo ang aking puso, palitan mo ng malinis na puso. Pusong laman, hindi pusong bato, Panginoon. Amen. Oh, to God be the glory. Hindi po tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, para mamuhay sa dalawang mundo. Nilikha tayo ng Diyos para mamuhay sa isang mundo lang. Amen. Amen. Kasi po, ganito yun. Ang hirap po nating mapaglingkuran ng buong-buo ang ating Panginoon hanggat yakap-yakap natin ang mga bagay na makamundo. Hindi po masama ang mga bagay sa makamundo, ang masama pag dinudiyos na natin. Amen? Amen. Lahat ng blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi yan pwedeng ipalit sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Kaya minsan hindi binubuo sa ating lahat ang grabing biyaya ng Diyos dahil nakikita ng Panginoon na mamahalin natin ang mga bagay na yung mga bagay na binigay niya. Amen? Pero pag nakita na ng ating puso na kapag pinayaman ko na itong anak ko, kapag pinagpala ko na yung anak ko, pag nakita ko sa kanyang puso na hindi niya ako ipagpapalit, kaya marami pong mga Kristyano, alam niyo po mga kapatid, maraming mga Pentecostal na billionaire. Makikita mo sa mga gawain, akala mo hindi bilyonaryo, napakasimpleng tao. Ang lagi nilang sinasabi, walang kwenta ang aming kayamanan, walang kwenta ang aming bilyon. Ang Diyos ang mahalaga sa amin. Kahit kami bilyonaryo na, pero pastor, gusto namin sa presensya ng Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala kaming bilyon. Marami kasi mga tao, pag pinagyaman na, iiwan na ang Panginoon. Sabihin mo sa ikatabi, kapatid, pag pinagpala tayo, walang iwanan. Huwag natin iwan ang ating Panginoon. Amen. Baka natin siya. Hallelujah. Ang makalangit na Kristiyano, laging nananalangin. Amen. Ang hindi makalangit, ayaw manalangin. Oh, hallelujah. Kung saan natin inilalagay po ang ating mga puso, doon po natin makikita ang ating pong mga buhay. Tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo perfecto, pero nagsisikap tayo na maging banal sa harapan po ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Hindi natin kailangan magpasikap.
Hindi natin kailangang sumikap. Ang kailangan natin, maisulat ang ating pangalan ng buo sa aklat ng buhay. Pastor, nagsimba na ako yung first letter kaya ang pangalan ko nakasulat. Kung mabasa lamang natin yan mga kapatid, pwede ko kayong sagutin. Kaya nga mayroong kwento eh. Dinalaw ng kamatayan. Sino bang pangalan pwede gamitin natin? Ano bang pangalan dito sa church na wala? Wala ka parehas. Si Juan, ayan. Thank you, brother. Habang nagkakapi si Juan. Sino? Parang ang dami niyong binabanggit na. Parang ang dami niyong gustong dalawin ni kamatayan. Walang Pedro. Ayun, si Pedro. Baka mayroon ka parehas kasi mga kapatid eh. Baka sabihin, Pastor, parang akong pinapatamaan mo. Kaya kailangan yung hindi. Walang buwan dito, no? Mayroon si Jungkook. Wala, si Jungkook. Hindi kaya tayo ma-report na? Oo, baka maano tayo, nakalive tayo. Sa atin pong 21,000 followers, maraming salamat po. Kaya ng Panginoon. Sino pangalan? Fortunato. Ayun. Fortunato. May kaparihas eh. Kasi pa. Tulumi. Ayan. Thank you, Brother Dom. Tulumi. Nagkapi si Tulumi. Pagkapi ni Tulumi, biglang lumitaw si kamatayan at mayroong daladalang pangawit. Sabi ni Tulumi, nako, patay na. Yari na. Ito na yung sundo ko. Winilcome niya sa kamatayan. Alam ko na ang dahilan kung bakit naparito ka. Dahil mawawala na ang buhay ko sa mundo. Kaya bago mo ako putulan ng ulo, bago ako mamatay, magkapi ka muna. Nakipagkapi naman. Brother Antonio si kamatayan. Nung pinagkapi, nakatulog si kamatayan. Kung kaya pinagkapi, nakatulog, Brother Antonio. Binaliktad ngayon, nagpapasa niya, nagdala yung record, daming record. Sunod-sunod yung pupunta ni kamatayan, inabirwan siya, nandun sa kanya. Binuran niya ngayon. Makapal. Mas makapal pa yun sa Bible yung listahan ng pangalan. Nilagay sa pinakahuli. Pagkagising ni... Sino yung pangalan? Tulumi. Ang hirap na. Ay, si kamatayan. Nakatulog. Pagkagising. Sabi niya, ngayon lang ako nakainom ng kape Tulumi na nakakatulog. Kasi alam ko na kape nakakagising, pero nakatulog ako. Grabe, naramdaman ko yung pag-ano mo sa akin, yung pag-asikaso. Dahil mabait ka, bibigyan kita ng gantimpala. Yung pangalan ng nasa pinakahuli, yun ang pinalagay ko sa una. Wala siyang nagawa, mga kapatid. Akala niya makalusot na. Akala niya makalusot na siya. Pag oras na natin. Pag itinagda na ng Diyos ang ating buhay na tayo mamatay, siguraduhin natin, mga kapatid, na yung ating pangalan nakafix sa aklat ng buhay, na kahit anong pagpaklas ng Satanas, kahit anong gagawin ng demonyo, wala na siyang kapangyarihan na yung ating pangalan maalis pa niya sa aklat ng ating mga buhay. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Ano mang mangyari sa ating paglilingkod, huwag natin talikuran ang ating Panginoon. Huwag natin gayahin si Dimas. Huwag natin gayahin si Judas. Huwag natin gayahin si Sapphira, si Ananias. Huwag natin gayahin sila, mga kapatid. Amen? Amen. Biruin mo si Judas. Pinagpalit niya ang ating Panginoon sa 30 pirasong pila. Napakasakit noon. Nakita niya na grabe ang kapangyarihan at ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Pwede naman siyang humingi ng isang truck, di ba sir?
Kung kayang pakainin yung libo-libo ng ilang pirasong tinapay at ng isda, ang mga tao, pwedeng humingi na higit pa sa 3 pirasong bilang, pwedeng humingi si Judas sa Panginoon eh. Puro na lang kasi tinapay yata nakita ni Judas sa Panginoon. Tinapay at isda. Gusto niya makakita ng pilak sir, nabigyan sila. Wala kasi tayong mabasa sa Bible na binigyan sila ng pilak ng Panginoon. Kaya pinagpalit niya. Pinagkanulo niya sa kapirasong pilak. Alam niyo po ba mga kapatid, na maraming mga Kristiyano noon, ngayon, na inaangkin nila na totoong Kristiyano. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi pinagpapalit ng mga bagay na kung saan. Kung kailan linggo, ito masakit. Pastor, totoong Kristiyano ako. Pero pagdating sa araw ng linggo, wala. Pinagpalit sa kapirasong tagay. Grabe ang pray ko sa riya ko, Lord. Awa kaming lahat. Napakahirap mga kapatid. Pag-araw ng linggo, sikapin natin. Basta't wala man lang mga emergency o mahalagang bagay, huwag nating ipagpalit sa tagay. Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na makamundo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Maraming mga tao ngayon, pagdating ng araw ng linggo, pinagpapalit sa tagay, pinagpapalit sa sabungan, pinagpapalit sa mga kalayawang makamundo. Hindi po totoo yun. Ang totoong Kristiyano, maraming nag-iimbita sa labas, maraming nakakatukso sa labas. Pero punta tayo sa church, masarap magpuri sa Panginoon, masarap sumamba, masarap tumalog, masarap umalit, masarap umiyak, masarap malakpak. Di ba ang sakit ko mga kapatid? Pag totoong asawa ka, pinagpalit ka sa kabit. Ang sakit noon. Tama? Pag tayo na-baptize, mga kapatid, sabi ng Bible, we are the bride and our bridegroom is Jesus Christ. Tama? Amen. Amen? Amen. Huwag natin siyang ipagpalit kay Satanas. Amen? Amen. Pag totoong pag-aari na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng isang totoong asawa, kapag pinagpalit ka sa kabit, mga kapatid, nahihirapan ka, nasasaktan ka, umiiyak ka, nagkaroon ng problema ang pamilya, ganon din ang ating pong Panginoon. Masakit para sa kanyang kalooban, minahal tayo, pero pinagpapalit natin siya. Amen. Praise God. Lahat ay sumigaw, grabe! Grabe! Maimpyerno na pala tayo, pero grabe ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon na madama at maramdaman at maranasan natin yung tunay na pag-ibig na paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah! Siyempre, tapos na tayo sa hindi makalangit o makamundo Kristiyano. Dito naman tayo sa mga gawa ng Makalangit na Kristiyano. Pwede ba natin basahin ng malakas yan? Kasunod? Inuuna ang Hallelujah. Inuuna ang kaharian ng Diyos. Masaya ako mga kapatid, nakita ko si Brother John. Kinumusta ko siya kahapon. Gusto Brother John. Hindi may nararamdaman pa ako, Pastor, pero salamat sa Panginoon. Yan ang gusto natin marinig. Amen. Salamat sa Panginoon. Pagkakarinig ako mga kapatid ng taong nagpapasalamat sa Panginoon, sumasaya ang aking puso. Dahil mabuti ang Diyos. O sinurprise ako ni Brother John, hindi ko naman talaga in-expect na sumama yan. Walang paramdam eh. Nagulat na ako. Grabe bang tumalon, Brother Dog?
Brother Jill, grabe tumalon yan si Brother Jill. At mamaya, yung mga tatay, kajali na rin, hindi lang kayo doon malakas tumalon. Dapat dito malakas tayo tumalon para makita ng ating asawa, makita ng ating anak. Ganyan pala magpuri ang asawa ko, ganyan pala magpuri ang tatay ko, kagayahin ko ang tatay ko. Kayahin natin ang ating Panginoong Yesus Cristo. We are the mind of Christ. Kaya mamaya, yung harap na ito, ibakante natin sa lahat ng tatay. Huwag lang yung magano sir, may nabas kasi na, mayroong nag-worship na. Mayroong nabas eh. Nabas siya. Grabe. Yung parang chat-chat, ay grabe talaga. Sabi ko parang gusto mong gayahin, parang gano'n eh. Amen. Pero mamaya mga kapatid, ako'y naniniwala, walang tatay na lalabas na nahihiya pa pagdating sa pagpupuri sa Panginoon. Walang nanay na uuwi na lalabas na nahihiya na magpuri sa Panginoon. Walang anak na uuwi na nahihiya magpupuri sa Panginoon. Pag nandoon ang ating puso, pag masaya tayo magpuri sa presensya ng ating Panginoon, we need to give our best for the Lord. Palampakan natin ang Diyos, kinukulit tayo ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, lakasan natin pagbasa. May pusong at isigaw natin, pinatawad na kita. Sigurado mo. Magpatawaran tayo. Magmahalan tayo. Amen? At laging nauuhaw sa salita ng Diyos. Paglingkod tayo na mayroong pagmamahal at pagpapakumbaba sa atin pong Panginoong Diyos. Amen? Gawin natin ang lahat para po sa kapulihan ng ating Panginoon. Dahil hindi po sapat na alam natin ang Biblia, pero hindi natin kayang ipamuhay ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Amen? Dahil kapag una ang ating Panginoon Jesucristo sa atin pong mga puso, maayos ang ating sarili, maayos ang buhay ng ating pamilya, maayos tayo sa ating paligid, mga kapatid. Kaya minsan talaga, yung pagkagalit natin, minsan naatake. Talahin yung mga kapatid mong nakaraan, may in-order na siya si Pastora di. Tapos tinatawagan ko si Pastora, narinig ko talaga siya. Sumigaw pa naman siya sa labas dahil nag-Bible study si Pastora. Woo! Sira na naman yung hanap buhay, negosyo nila, hanap buhay. Tapos ginagyan mo ito, ay may CCTV kami sa bahay. Grabe. Babalik ka rin. Sabi ko, yung puso ko, gali ah. At sabi ko, babalik ka rin. Maya-maya nga, wala pang kalahating oras. Bumalik nga. Wala pa kayo, sir. Wala pa kayo. Ma'am Jezebel, wala pa po, hindi pa dumating. Ram! Sabi ko sa kanya sa bigla. Bakit po, sir? Akin na yung ID mo. Medyo tumakas yung boses ko, mga kapatid. Narinig ng mga kapitbahay. Sabi ko sa kanya, ipapakulong kita. Bakit po? Namamahiya ka ng tao? Sana. Saglit lang po, tawagin ko si Kapitan. Hindi niya ipakita sa akin yung ID niya, yung license niya. Sabi ko, sisigaw-sigaw ka dito, naka-CCTV ka. Sabi ko sa kanya, yung mga kaharap namin, nire-respeto namin yan. Dahil mga tao yung nagtatrabaho sa gabi, security guard yan. Namutla kasi. Tingin ang ID mo. Saglit lang po, tawagin ko si Kapitan. Sige, tawagin mo. Masawa ng Diyos, wala namang kapitan na pumunta. At hindi na siya nag-deliver, mga kapatid. Amen? Pero gusto ko siyang patanggal eh. Gusto ko siyang matanggalan ng trabaho. Pero ang naisip ko, Lord, may pamilya pala yung pag nagkakabaranggayan kami, sasabihin sa akin, pastor ka.
Hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong magpakumbaba. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Iningatan tayo ng Diyos. Tayo ay iingatan ng Diyos. Maging maingat lamang tayo sa atake ng kaaway. Dahil kung saan tayo, yan ang kahinaan ko talaga mga kapatid. Mabilis ako magalit eh. Diba sir? Di ba yung kaklase mo si Brother Wilson, sasaksakin ko ng kutsilyo. Bible study ni Pastora J. Madali talaga ako magalit mga kapatid. Kaya, yung mga nakalaban ko sa Namutas, patawad. Kailangan matuto tayong magpatawad at magpakumbaba. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos. Amen. Na ating pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Makalangit na Kristiyano, may pusong tapat, kahit walang nakakakita. Marunong magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Pwede ba lahat ay sumigaw? Ako yan! Yan. May pusong tapat! Ako yan! Amen. Hallelujah. Marunong tayo magtiwala sa Diyos, kapatid. Kahit anumang pagsubok, hindi tayo mag-iwalay. Sama-sama pa rin natin paglingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Dapat lagi tayo mauuaw sa presensya ng ating pong Panginoon. Napakaganda ng mga awitin kanina at naramdaman ko, mga kapatid, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pag-awit pala ng special songs kanina. In the beginning was the Word, was... Alam niyo mga kapatid, na-guilty ako sa sarili ko. Gusto ko na talagang kumayo. Nag-antay lang kasi ako na mayroong tatayo sa likod ko. Tatayo rin ako. Tapos na-realize ko, pastor pala ako. Kaya napahiyak ako doon, mga kapatid. Dahil yung mga young people na yan, kung wala sa Panginoon, baka iba na ang kinakanta yan. Amen. Pero kanina, mga kapatid, tamako sa ating puso, kapag ang Diyos pagbago, nagugulat tayo pag umawi tayo ng mga makalangit, nararamdaman natin ang pagkilos ng presensya ng Diyos sa ating mga puso. Sa mga young people, hindi man kayo manalo sa mga choir contest, pero dito panalo na kayo. Sa karyan ng Diyos, panalo na tayo. Pero bago sila manalo, mahirapan sila sa inyo. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Mga nanay, masaya na nakakita tayo ng ating mga anak na nagpapagamit sila. Walang sweldo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo makalangit na Kristiyano, ay hindi po tayo nawawala ng pag-asa dahil alam po natin na hawak-hawak po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kaya pag tinanong tayo saan ang ating address, dapat alam natin kung ano ang ating isasagot. Amen? Amen. Pag tinanong tayo, anong address ninyo? Kailangan alam natin sagutin mga ito. Ang address ko ay dito sa lupa, pero ang ating tahanan nasa langit. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, magkapit bahay kayo tayo sa langit. Magpagandahan kayo tayo ng bahay sa langit. Ha? Praise God. Walang pangit na bagay sa langit. Lahat ng bagay sa langit maganda. Walang malungkot na kaluluwa sa langit. Lahat masaya. Mga kapatid, i-challenge mo natin ang ating paglilingkod. Amen? Kahit nandito tayo sa lupa, isipin na natin yung ating pagsamba, pag ating pagpupuri. Sa langit na natin yan ginagawa sa harap ng presensya ng ating Panginoon. Amen? Palagpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Amen? Tayo na makalangit ng Kristiyano, dapat alam natin, dapat alam ng ating isipan na yung lupa na ating tinutungtungan ay pansamantala lamang. Bagamat dito tayo nakatira, ang totoo nating tahanan sa langit, mga kapiling ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah! Yeah. Sa Bible, kung kanina mayroong mga hindi makalangit na Kristiyano katulad ni Dimas, sa Bible mayroong makalangit. At number 1 na dyan si Apostol Pablo.
Grabe po ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Killer si Apostol Pablo, pero ginawang misyonero ng ating pong Panginoon. Grabe ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya titingnan, although nakikita ng Panginoon kung gaano kasama yung ginawa natin dati. Pero pag tayo lumapit sa ating pong Panginoon, magugulat ka pagkakatiwalaan ka ng Panginoong Diyos. Amen. Ganon siya kung magmahal sa atin, mga kapatid. Kaya ituon natin, tayo na binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Hindi na natin tanungin ang mga tatay natin dito, mga kapatid, pero alam ko walang perfectong tatay dito. Mayroon tayong mga hindi nagawang maganda. Pero ikaw at ako nandirito ngayon, tayong lahat nandirito ngayon sa presensya ng ating Panginoon dahil biyaya niya ng ating Panginoon dahil matindi ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Kaya mahalin din po natin siya. Amen? Amen. Palagpakan natin ang Diyos. At linggo ngayon, mga kapatid, ay alam kong may family time tayo, kaya tama-tama yung ating mga oras. We need to evaluate our priorities. Where does our heart truly belong? We need to make a daily decision that honor our God. Not dreams, but here, vision. Replace one worldly habit with a heavenly action every week. Amen? Amen. Gawin po natin yan, mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong Panginoon. Heavenly Christians, set their hearts on God, live by His principles, and impact the world for eternity. Worldly Christians may enjoy temporary satisfaction, but their legacy and faith. We need to ask ourselves today, tayo ba'y namumuhay na makalangit o tayo namumuhay na makamundo? Live like a citizens of heaven. We need to shine like the light in this world. And let our life tell the story of God's glory. Hallelujah. Worldly gods are everywhere, offering temporary satisfaction. Only heavenly God gives eternal joy, peace, and purposes. Suriin natin ang ating pong mga puso, mga kapatid. Huwag tayo pumayag na tayo'y namumuhay sa ilalim ng isang temporary king. We need to follow the eternal king na kahit kailan ay hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. At yan po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, mga kapatid. Ang pagpakaiba ng makalangit na Kristiyano at makamundong Kristiyano ay hindi lamang sa damit nakikita, mga kapatid, kundi sa puso. Dahil minsan nakikita tayo na banal tayo sa ating pananamit, pero ang ating pala mga puso ay hindi totoo Kristiyano. Maganda lahat, kumpleto. Maganda lahat, ayos. Dahil ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay perfectong Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Suriin natin, tayo ba'y nakatingin sa mga bagay na pansamantala o mga bagay na makalangit. Si Brother JP ay wala dito, mga kapatid. Anak ni Sister El. Si Brother JP po ay na-kick out sa school. Grabe iyak ni Sister El saka ni Brother Jimmy. Dahil si Brother JP ay nasama sa maling barkada o nasama sa makamundong Kristiyano at hindi siya napasama
o hindi niya kasama ang makalangit na Kristiyano. So yung kasama niya na makamundong Kristiyano ay gumawa ng hindi maganda. Siya, bagamat walang ginawa na masama, pero dahil kasama siya, barkada siya, damay na rin siya. Nakiusap sila sa teacher. Ang sabi ng teacher, hindi man pwede na pagbigyan namin ng anak mo, tapos yung mga kasama nila, hindi. So kasama po siya sa nakik-out sa school. Si Brother JP po, mga kapatid, ay hindi po nakakatayo sa likod ng pulpito para mag-preach. Si Brother JP ay hindi po siya nakakahawak ng instruments para tumugtog. Hindi ko po siya tinataas, mga kapatid. Pero tiningnan ko siya, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nakapag-win siya ng 4 na kaluluwa at nabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid. Hindi siya nakakatayo. Hindi siya nakakatugtog. Hindi tayo nakakarinig na nangangaral siya. Pero may nawin siyang kaluluwa. At ang sabi ng Bible, kung sino yung nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, matalino sa ng Diyos. Dito natin makita, mga kapatid, na ang Diyos hindi tumitingin kung ano ang galing natin. Ang tinitingnan ng Diyos, yung anong design ng puso natin para sa mga kaluluwa na nangangailangan at kaligtasan. Kaya talagang napakahirap manghusga ng tao, mga kapatid. Praise God. Alam niyo po ba, hindi lamang si Brother JP ang nakapag-win ng kaluluwa dito. Maraming mga kapatiran dito na nakakapagdadala ng kaluluwa sa ating pong Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, makalangit na Kristiyano tayo. Amen. Hallelujah. Kung nakaya ni Brother JP, sabihin mo, kung nakaya ni Brother JP, kaya rin natin. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid? Amen. Amen. Kung si Brother JP hindi teacher, palagay ko yung ating mga teacher makapagdadala ng kaluluwa sa ating pong Panginoon. Amen. Yung ating doktora, yung ating mga engineer, yung ating mga professional, mga kapatid. Amen. Maraming mga tao, no right, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit paano nakakabasa ako ng English, nakakapagsalita ako ng konting English, huwag na lamang akong kausapin ng puro English sa loob ng 2 oras dahil iiwanan ko kayo. Pero salamat sa abag at biyaya ng ating pong Panginoon. Mayroon pong ginagawang pagkilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Gagawin yan natin, hindi tayo inutusan tayo. Gagawin natin yan dahil makalangit na Kristiyano tayo. Kahabagan natin yung hindi makalangit, mga kapatid. Amen. Praise God. Si Brother siya, di 4 lang yan, pero nag-iisip na yan. Hallelujah. Sino nang laman ang puso natin, mga kapatid? Kayamanang makalangit o kayamanang pangmundo? Sa mga oras na ito, ano ba ang laman ng ating puso? Ang Diyos ba o ang mga bagay na makamundo? Amen? Amunin po natin ang ating mga sarili. Saan ba talaga nabibilang ang puso natin? Kung sa Diyos, mga kapatid, itakwil na natin ang makamundong bagay. Amen? Itakwil na natin ang ating makamundong pamumuhay. Lumakad na tayo sa makalangit na paglakad kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung dati parang tinatamad tayong manalangin, parang tinatamad tayong sumamba, parang tinatamad na tayong mapuri, huwag na po natin gagawin yan. Amen? Makalangit na tayo. Ikaw at ako nakadesign for heaven. That's why we need to worship God. We need to glorify the name of the Lord. Amen? Mama Osman, maubos ang ating lakas. Pastor, takalan ako. Pastor, mananalangin ako. Pastor, magpupuri ako. Dahil gusto kong pumunta sa langit. Amen? Ang mga bagay na yun, kapatid, hindi lamang sinasabi, gawin natin sa umagang ito. At ako'y naniniwala, ang Diyos excited makakita ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga young people na gustong panalangin, na gustong magpuri, gustong sambahin, ipagsigawan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hindi po sapat na tawagin natin ang ating sarili na Kristiyano.
kung walang pagsunod ang ating puso sa ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Nakita niyo po yung dalawang puso. Yung malaking puso, nakadesign sa pamundo. Pero yung puso sa kabila, nakadesign sa langit. Please stand, brethren. And we need to search our hearts today.